Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1491. Dalawang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw, ang dalawang lalaki ay natarante ng ilang metro ang layo, bawat isa sa kanila ay tumalsik ng puno ng dugo at nagtamo ng mga pinsala. Ang berdeng dragon, gayunpaman, ay hindi tumigil sa kanyang pag-atake sa isang sandali. Ibinagsak ni Jack ang kanyang katawan, at lumipad siya sa langit, sumisid muli. Pagkatapos ay tumakbo siya pababa sa direksyon ng isa pang lalaki na patuloy pa rin sa pag-atake ng Chi sa kanya. Matapos malaman na ang iba pang tatlo ay nasugatan, ang lalaking ito dito ay nagsagawa pa ng ilang random na pag-atake ngunit hindi gaanong epekto at pinsala ang naiwan sa katawan ni Jack. Ang berdeng dragon ay dumiretso patungo sa kanya ng buong bilis at lakas, pinaputi ang kanyang mukha, at mabilis siyang tumakbo sa direksyon ng matandang crone at ng iba pang dalawang lalaki. Lahat, dali. Atake it dali, tumakbo siya habang nagsasalita. Bagamat nasa pinakamataas na yugto ng True God Realm, sila ay napaka-vulnerable sa ilalim ng napakalaking kapangyarihan ng dragon clone na iyon. Sobra na ito. Lahat tayong tatlo ay malubhang nasugatan, hindi natin siya kalaban. Tumakbo habang kaya natin. Napakalakas ng halimaw na ito. Tama ka, kaming apat ay hindi man lang niya kalaban, not to mention tatlo na lang kaming natitira at nasugatan doon. Tiyak na hindi namin siya matatalo. Sigaw ng matandang babae at matanda. Maraming trabaho at hamon ang kanilang pinagdaanan para maabot kung sino sila ngayon, natural na ayaw nilang mamatay. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman nila ang banta ng kamatayan. Namuo ang takot sa kanila, at lahat ng kulay ay nawala sa kanilang mga mukha. Ang ikinagagalit ko ay ang kanyang katawan ay masyadong matigas at hindi malalampasan. Bagamat ang aming mga pag-atake ay maaaring saktan siya, maaari niyang ganap na labanan ang mga ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagpadala ng isa pang sword chop patungo sa dragon, at sa wakas, ang pag-atake ay nag-iwan ng magandang sword scar sa katawan ng dragon kung saan umaagos ang dugo. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang malubha o malaking pinsala kay Jack na naging berdeng dragon, ngunit sa halip ay nagalit ito sa kanya. Sa isang nakakabinging dagandong, ginawa niya ang isang mabangis na pagbilis at dumiretso sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumakbo, tumakbo! Gulat na sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumangala siya sa langit, nasa itaas niya mismo ang kuko ng dragon, natarante siya at mabilis na sumilip sa gilid, bahagya niyang naiwasan ang kuko ng dragon. Gayunpaman, muling sumulpot ang berdeng dragon at tinutukan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, tinangka nitong sunggaban ang lalaki. Hindi. Sa pagkakataong ito, hindi na pinalad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nahuli siya ng matutulis na kuko ng dragon, at tulad ng lalaki kanina, isiniksik siya sa meat paste. Sa di kalayuan, si Nash at Kenneth, na nakapatong sa lumilipad na espada, ay tuluyang natulala sa sitwasyon. Si Jack, na naging berdeng dragon, ang kanyang atake at lakas ay masyadong nangingibabaw at nangingibabaw. Bagamat ipinaglalaban ni Jack ang kanyang buhay, nagawa niyang patayin ang dalawang powerhouse na nasa peak stage ng True God Realm sa napakaikling panahon. Iyon ay isang bagay na hindi man lang nila pinangarap noon. Kasama sina Elder Keaton at Elder Landon, may apat na pinatay ni Jack. Ang matandang babae at ang matandang lalaki, na mabilis, ay magkahiwalay na tumakas sa magkaibang direksyon. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay ang berdeng dragon ay nagluwa ng dalawang malalaking ball ang apoy mula sa bibig nito, na nakadirekta sa dalawa, na sinunog ang mga ito hanggang sa mamatay. Oh, my goodness! Master, napakalakas niya! Nakakabaliw ang discarding ito ni Young Master Jackie. Napalunok ng husto ang unang elder sa eksena. Akala niya ay patay na siya, ngunit laking gulat niya, pagkatapos gawin ni Jack ang True Dragon Technique, talagang mabilis niyang binaliktad ang laban. Mag-isa, napatay niya ang 6 sa mga piling mandirigma na ang antas ng martial art ay nasa tuktok ng True God Realm. Lumipad ang berdeng dragon at huminto sa harap ni Nash at Kenneth. Sa isang kislap ng berdeng ilaw, nawala ang berdeng dragon, at lumitaw si Jack, medyo namutla ang mukha at nababalot ng malamig na pawis ang noo. Isang subo ng dugo ang bumulwak mula kay Jack at muntik na siyang mawala ng malay. Gayunpaman, agad niyang nakontrol ang lumilipad na espada, lumipad sa kakahuyan, saka lamang umupo upang magpahinga. Pinitik niya ang kanyang palad at may lumabas na healing pill, sa kanya ito inilagay sa kanyang bibig at nilunok. Kabanata 1492. Young Master Jack, okay ka lang? Kamusta ang mga sugat? Seryoso ba? Nang makita si Jack sa ganitong estado, medyo nag-alala si Kenneth sa kanyang puso, natatakot ang katawan na si Jack ay malubhang nasugatan.
Ayos lang ako, nagawa ko lang mag-transform bilang dragon kapag naabot ko na ang True God Realm. Bagamat ang advantage ng transforming into the dragon ay makapagbibigay daan sa aking combat power na tumaas ng malaki, ang disadvantage ay kapag nasa ganitong anyo, ang pagkonsumo ng chi ng katawan ay napakalaki. Mapait na ngumiti si Jack bago nagpaliwanag, ipagpapatuloy ko muna ang paglalagay ng chi ko sa ngayon, magpahinga muna tayo ng 1 o 2 oras. Mabuti yan, mabuti yon. Nang marinig ni Jack na ayos lang, parehong nakahinga ng maluwag sina Kenneth at Nash. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang gumaling din ang mga sugat ng lahat, at unti-unting gumagaling ng husto ang chi ni Jack, kaya lumapit siya at kinuha ang mga singsing at armas ng 6 na tao. Pagkatapos ng lahat, ang 6 na taong ito ay pawang mga malalakas na tao sa tuktok ng True God Realm Cultivation, at sila ay mga elder pa ng Cloud Sky Sect. Sa makatuwid, dapat mayroong maraming mga kayamanan sa kanilang mga singsing, at ang kanilang mga espada ay halatang napakahusay ding espiritual na mga sandata. May mahusay na 4 na espada, lahat sila ay ultimate grade spiritual weapons, haha, this time, mayroon kang ultimate grade spiritual weapons na gagamitin. Direktang ibinigay ni Jack ang mga espada kay Nash, at pagkatapos ay idinagdag, sa loob ng mga singsing ng mga lalaking ito, maraming mga espiritual na bato at mga espiritual na damo, mayroon pang ang ilang mga table tasks, ito ay itinuturing na isang maliit na kapalaran. Nang makita ang masayang hitsura ni Jack, si Nash na nakaligtas sa pagsubok, ay tinapik ni Nash ang balikat ni Jack na may maluwag na ekspresyon, silly boy, hindi mahalaga kung espada ito o hindi, ang mahalaga ay ayos ka lang. Nang makita kitang nagiging dragon, naisip ko na ito ay magiging katulad ng young master ng Hunt family na umiinom ng mga pildores na may magandang epekto. Hinawakan ni Jack ang lumilipad na espada, dahan-dahang lumilipad patungo sa direksyon ng pamilyang White. Haha! Hindi ko rin akalain na magkakaroon talaga ako ng ganito kalakas na combat power sa ganitong forma dahil sa teknik na nililinang ko, hindi ko lang ginagamit. Tumawa si Jack, pagkatapos ay idinagdag, sa kasamaang palad, ang kasalukuyang antas ng paglilinang ko ay medyo mababa pa rin. Kung ako ay nasa Ultimate God Realm, kung gayon sigurado ako na mapapanatili ko ang anyo na ito sa mas mahabang panahon. Dahil magkakaroon ako ng mas maraming chi sa aking katawan upang maubos. Kung ang mga kalaban ay kumapit ng kaunti, natatakot ako na ang lahat ng chi sa aking katauhan ay naubos na, hindi pa handang gamitin. Ang ganoong uri ng pamamaraan sa mahabang panahon. Haha, ang pagbabagong iyon kanina ay napakalakas na pinatay nito ang lahat ng 4 na powerhouse ng True God Realm na iyon. Kung kaya mong panatilihin ang form na ito ng mas matagal, hindi ba ito napakahusay? Pagkarinig nito ay tumawa ng malakas si Kenneth. Ngayon, kahit na ang Hunt na pamilya, hindi tayo dapat matakot. Gayunpaman, Jack, ang lihim na pamamaraan na ito ay ang ating trump card, at mas mabuti kung tayong 3 na lang ang nakakaalam nito ngayon, at itabi ito para magamit sa kritikal na oras. Kabanata 1493. After thinking about it, nakangiting sabi ni Nash. Sok! Sa pagkakataong ito, ang mga tao ng Cloud Sky Sect, natatakot ako na ang kanilang mga puso ay sumasakit hanggang sa mamatay. 6 na rurok na True God Realm powerhouses ang namatay ng sabay-sabay, ito ay napakalaking kawalan para sa kanila, sa orihinal, sa 4 na sinaunang angkan, silang 4 ay masasabing magkatulad sa isa't isa. Gayunpaman, ngayong sila ay dumanas ng napakalaking pagkawala ng Sky, sa harap ng iba pang mga clans ay maaaring ituring na ang iba pang mga sects, sa harap ng mga nakababatang kapatid. Nasasabik si Kenneth sa pag-iisip kung anong uri ng ekspresyon ni Master Kang, ang master ng Cloud Sky Sect kapag nalaman niyang namatay na ang 6 na makapangyarihang tao. Ayokong malaman ang ekspresyon ng Cloud Sect Master, gusto kong malaman kung ano ang magiging ekspresyon ni Lily pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito. Napangiti rin si Nash, baka, hindi nila akalain na ginawa namin iyon, baka iniisip pa rin na gawa ito ng mga tao mula sa ibang mga sinaunang angkan. Tama. Siguradong hindi nila akalain na kaya nating patayin ang 6 sa kanilang pinakamataas na kapangyarihan ng True God Realm. Tumanggaw si Kenneth, bagamat hindi pa naghihilom ang sarili niyang mga sugat, pero sa puso niya, masama pa rin ang loob niya. Matapos ang isa pang paglipad na wala pang 1 oras, sa wakas ay lumitaw ang pamilyang puti sa paningin ni Jack at sa kanilang 3. Alam ni Selena na si Jack at ang iba pa ay inaasahang babalik ngayon, kaya hindi siya nagsasaka ngayon, sa halip ay tahimik na naghihintay sa entrance court mula pa kaninang umaga, nakatingin sa malayo paminsan-minsan, nag-aalala. Pagkatapos ng lahat, narinig na rin niya ang tungkol sa 4 na sinaunang angkan, at walang sinuman sa nakatagong pamilya ang makakalaban sa kanila. Maya-maya, lumitaw si Jack at ang iba pa sa line of sight niya.
Magaling, buti bumalik ka, buti bumalik ka. Matapos makita ang tatlong figure, nakahinga ng maluwag si Selena. Hindi nagtagal ay huminto ang lumilipad na espada sa itaas ng kaunti sa looban, tumalon ang tatlong tao, at saka lang inilagay ni Jack ang lumilipad na espada at inilagay sa kanyang nanoring. You guys are injured. Is everything okay? Seryoso ba? Pagtingin sa manggas ng tatlong tao ay may nakitang mga bahid ng dugo, nagulat si Selena, mukhang napapaligiran sila ng mga tao pabalik, at malamang na nakatakas si Jack gamit ang lumilipad na espadang ito. Huwag kang mag-alala Mrs., hindi gaano, nakainom na tayo ng healing pills, pagkatapos magpahinga ng kaunti at magiging maayos na tayo. Nakangiting sabi ni Jack kay Selena. Selena, hindi mo alam kung gaano kahanga-hanga si Young Master Jack, siya lang ang pumatay ng 6 na malalakas na tao sa peak of the True God realm sa kabilang panig. My God, anyway, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong makapangyarihang tao. Excited pa rin si Kenneth dahil kumbinsido talaga siya na sa murang edad, nagtataglay ng ganoong kapangyarihan sa pakikipaglaban, dapat ba talagang pumasok ang lalaking ito na si Jackie sa Ultimate God Realm, hindi ba magandang balita ang marinig? Kabanata 1494. Ikaw lang ang pumatay ng 6 na malalakas na tao sa peak stage ng True God Realm. Matapos itong marinig ni Selena, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, iniisip kung mali ba ang narinig niya. Ang Jack na ito, hindi ba't kamakailan lang ay nakalusot siya sa huling yugto ng True God Realm? Paano niya nagagawang pumatay ng 6 na tao ng mag-isa? Huwag makinig sa kalokohan ng unang elder, kung hindi dahil sa pagtulong niya at ni tatay na pigilan ng 4, paano ko napatay ang 6 na mag-isa? Naluluha at natatawang sabi ni Jack, itong unang elder, medyo exaggerated talaga ang. Sinabi niya, medyo malakas din yan. Natigilan si Selena, at sa wakas ay ngumiti kay Jack. Sige, magpahinga ka muna, maligo ka at magpalit ka ng damit bago ka magsalita, tingnan mo ang katawan mo, puro dugo na. Well, hindi ka na namin guguluhin, bumaba muna tayo. Magpahinga ka muna ng ilang araw, 10 araw pa, aalis na tayo. Ngumiti si Nash at sabay umalis kasama si Kenneth. Dali-daling pumasok si Jack sa bahay, naligo, nagpalit ng damit pagkatapos humiga sa kama, at nakatulog ng mahimbing sa hapon. Kaninang umaga ay talagang pisikal na pagod ang kanyang nararamdaman, ang uri ng pagod na matagal na niyang hindi nararanasan. Nang mahimasmasan siya, nakita ni Jack na madilim na sa labas, habang si Selena ay nakaupo sa gilid, nakatingin sa kanya na may ngiti sa labi. Hindi naman, ang dilim, ang haba ng tulog. Tumawa si Jack at umayos ng upo, pakiramdam niya ay tuluyan na ring gumaling ang mga sugat niya sa katawan. Tumingin siya sa loob ng bahay bago nagtanong, nga pala, Mrs. Ko, nasaan si Kylie? Kylie, sa courtyard naglalaro, masaya na siya simula nang malaman niyang bumalik ka at gusto mong makipaglaro sa kanya. Ngumiti si Selena, pagkatapos ay sinabi, ngunit sinabi ko sa kanya na pumunta sa labas at maglaro, huwag gumawa ng anumang ingay upang magising ka. Haha, Tara, umalis tayong tatlo, mag-ikot sa bayan sa ibaba ng bundok at sabay-sabay na kumain ng masasarap na pagkain. Tumawa si Jack, bumaba sa kama, hinawakan ang kamay ni Selena at lumabas. Mahal, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas, kung makapasok ka sa tuktok ng True God Realm minsan, hindi ka talaga matatakot sa 4 na sinaunang angkan na iyon. Naglakad na silang dalawa palabas ng courtyard, hindi napigilan ni Selena na sabihin. Hindi yan uobra, napakarami nila, kung palibutan nila ako, hindi rin uobra. Tumawa si Jack at pumasok sa loob ng courtyard. Daddy! Pagkakita pa lang ni Kylie kay Jack, tumakbo ito, tumalon at ipinulupot ang mga braso sa leeg ni Jack. Daddy, gising ka na pala. Niyakap ni Jack si Kylie at ngumiti, Kylie, narinig ko sinabi ng nanay mo na gusto mong ihatid kita sa bayan para maglaro, di ba? Tara, bumaba na tayo at sabay tayong kumain ng masasarap na pagkain. Great, great, pwede na tayong bumaba at magsaya. Habang pinakikinggan ito ni Kylie, kumislap ang kanyang malalaking magagandang mata at tuwang-tuwa siya. Daddy, pwede mo bang gamitin ang flying sword para buhatin ako at si Mommy para lumipad pababa? Hindi pa nga kami nakakaupo ni Mommy sa flying sword mo. Sa hindi inaasahan, pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumingin muli ang batang babae na ito kay Jack na may umaasang mukha at sinabing, Haha, sigurado. Tumawa si Jack, kinuha ang lumilipad na espada at inihagis sa harap na pagkatapos ay lumaki. Si Selena, nakahawak kay Kylie sa katumalon sa espada. Phew! Ang lumilipad na espada ay dahan-daang lumipad sa himpapawid, lumipad tayo ng kaunti pa, lumipad pa ng kaunti, at bumalik mamaya.
Ibinaba ni Jack si Kylie at pinaupo din ang dalaga sa ibabaw ng flying sword. Kabanata 1495. Wow! Mahusay, sa wakas ay nakasakay na ako sa isang lumilipad na espada. Umupo si Kylie sa lumilipad na espada, tinitingnan ang 10,000 ilaw sa ibaba at napabulala sa tuwa. Kinaumagahan nang makitang huli na sa pagbabalik ang 6 na matatandang lumabas, medyo naiinip si Lily habang naghihintay. Honey, bakit hindi pa bumabalik silang 6? Hindi pa ba sila nakabalik kaninang umaga? Tanghali na, wala pang bumabalik. Lumapit si Lily kay Master Kang, nakakunot ang noo at sinabing, "Oh, anong nagmamadali? Wala namang problema sa kanilang 6 na pumatay sa 3 taong iyon." Pagkatapos nilang manalo, siguradong nakahanap na sila ng mapag-inuman. Huwag kang mag-alala, sa hapon, siguradong babalik sila. Tumawa si Master Kang at walang pakialam, ni Katie na pag-aalala kung ano ang mangyayari sa 6 na taong pinadala niya. Gayunpaman, sa hapon nang hindi niya nakita ang mga tao na bumalik, si Master Kang ay nagsimulang magpanik ng kaunti. Kinailangan niyang agad na magpadala ng isang grupo ng mga tao upang hanapin ang daan patungo sa direksyon ng Pamilyang Puti. Naniniwala siya na hanggat may away, tiyak na maraming senyales ng away. Hanggang kinabukasan ng tanghali ay bumalik ang mga pinaalis. Guro, hindi maganda. Nang makarating sila sa pasukan ng angkan, bumulalas ang isa sa mga matatandang lalaki. Nang marinig ito ni Master Kang at Lily, na nakaupo sa loob ng main hall, agad silang napakunot ng noo. Ang matanda, kasama ang kanyang mga tauhan, ay mabilis na pumasok at nagsabi, "Guro, may problema." "Anong masama?" Agad na tanong ni Master Kang, medyo nag-aalala ang kanyang puso. "Sila, patay na silang lahat." Napabuntong hininga ang matanda, at pagkaraan ng ilang sandali, sa kanya lang nasabi ang ilang salitang ito. "Patay na lahat. Mahusay, iyong 3 tao mula sa Pamilyang Puti, patay silang lahat." "Haha, ang galing." Nang marinig ito ni Lily, tumawa siya ng hindi mapapantayang pagkasabik. Gayunpaman, nang matapos niya ang kanyang mga salita, muli niyang sinabi, hindi tama iyon, ano ang masama tungkol dito? Hindi mo maaaring sabihin na ang lahat ng ating mga tao ay patay na, di ba? Isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki, pagkatapos ay malungkot na tumango, "Oo, lahat ng 6 sa ating matatanda ay patay na, at ang mga bangkay ng 3 miyembro ng Pamilyang White na iyon, hindi namin sila nakita." "Hindi, imposible, paano ito posible? Talagang imposible." Ayaw lang paniwalaan ni Lily ang katotohanan ito, 6 na elder ang nasa tuktok ng True God Realm, bawat isa ay may nakakatakot na kapangyarihang labanan, paanong hindi nila magagawang talunin ang 3 taong iyon mula sa White Family. Naisip niya ang hindi mabilang na mga posibilidad, ngunit hindi niya naisip na magiging ganito ang kahihinatnan. Sa kanyang palagay, ang pinakamasamang kahihinatnan, sa pinakamainam, ito ay maaaring takasan sila ng kabilang partido. "Nagsisinungaling kayo, tama. Paano ito posible? Silang 6, ngunit lahat sila ay nasa tuktok ng True God Realm." Hindi rin makapaniwala si Master Kang sa katotohanan ito, parang hindi ito totoo. "Guro, talagang ganito, patay silang 6. Bumantong hininga ang matandang iyon, "Hoy, may ilan sa kanila na tila namatay ng malungkot at malungkot." Napakalungkot at nakakalungkot. Kumunat ang noo ni Master Kang at tumingin sa kanila. Oo, ang katawan ay tila nakalmo ng isang mabangis na hayop, tila may walang katulad na matalas na kuko. Pagkatapos ay sinabi ng matanda, ito rin ang nakakapagtaka, ang pinsalang iyon ay hindi maaaring idulot ng isang tao. Paano ito? Nasaan ang mga katawan ng 3 miyembro ng Pamilyang Puti? Hindi kaya, hindi man lang nila ginalaw ang 3 tao ng Pamilyang Puti bago sila pinatay ng mabangis na demonyong halimaw. Nag-isip sandali si Master Kang bago nahulaan ng hindi sigurado. Kabanata 1496, "Guro, ang bagay na ito, hindi namin masyadong malinaw, tutal, hindi namin nakita kung ano ang tiyak na sitwasyon noong panahong iyon, saka ang lugar na iyon ay isang kagubatan, walang gaanong paligid, kaya mahirap ding mag-imbestiga." Mapait na tumawa ang matanda na walang magawa ang mukha at sinabing, "Ipinapakita din ito na ang 6 sa kanila ay pumili ng isang lokasyon na talagang angkop sa labanan at sa iba pa. Gayunpaman, kung bakit may isang napakabangis na demonyong halimaw na lilito at silang 6 ay nauwi sa kamatayan, hindi malinaw." Pagkasabi nito, huminto ang matanda bago nagpatuloy, "Nga pala, mula sa pinangyarihan ng ilang pagkawasak, hindi ko rin makita kung ano ang nangyari sa lupa dahil naglalaban sila sa hangin sa itaas ng kakahuyan. Anong klaseng demonyong halimaw ang nagawang puksain silang 6? Ang demonyong halimaw na ito, kahit na ito ay nasa tuktok ng True God Realm, hindi nito madaling pugutan ang 6 sa kanila, tama ba?"
Kahit na hindi mo ito matalo, gamit ang isa o dalawang tao upang pigilan ito, ang apat na iba pa ay makakatakas din, tama. Ito ay nangangahulugan lamang na ang lakas ng demonyong ito ay higit pa sa kanila. Ang mukha ni Master Kang ay pangit, may 6 na malalakas na tao na agad na namatay, ang katayuan ng Cloud Sky Clan sa gitna ng 4 na sinaunang angkan ay malamang na bumagsak sa oras na ito. Siguradong hindi ang pamilyang White ang pumatay sa kanila, wala silang kakayahan. Talagang hindi sila. Ang mukha ni Lily ay parehong hindi maganda tingnan, nakaupo sa isang tabi sa pagkabigo, ang kanyang buong katawan ay medyo natulala. Masasabi ko lang na napakabuti ng kanilang kapalaran, hindi pa sila nakarating sa lugar ng pananambang ng 6 na matatanda nang ang 6 na matatanda ay nakatagpo ng isang mabangis na demonyong hayop at pagkatapos ay nawasak. Habang pinag-iisipan ito ni Master Kangwell, lalo siyang nagagalit. Siya ay naiinip na tumingin kay Lily, pagkatapos ay sinabi, kasalanan mo ang lahat kung hindi ka nagmadali upang patayin sila, ang aming 6 na matatanda ay hindi namatay. Iniisip kong makipagkita sa kanila sa loob ng mapanganib na lupain, at pagkatapos ay hampasin, ngayon, napakabigat ng pagkawala. Nagalit din si Lily, at sinabi kay Master Kang, paano ito masisisi sa akin? Pumayag ka rin sa oras na iyon. Bukod dito, ito ay isang aksidente, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang mabangis na demonyong halimaw na ito, at kung pagkatapos na makapasok sa 7 malalaking panganib at mga bagay ay hindi napunta sa plano, malalaman mo ba kung saan sila haantong? Ang panganib ay napakalaki, ang pagpasok sa kanila ay hindi napakadali. Naikuyom ni Master Kang ang kanyang kamao, pagkaraan ng ilang sandali, ay nag-alinlangan at tumingin sa matanda, may hindi tama kung ito ay talagang isang demonyong halimaw, paano pa ang 6 sa kanilang mga katawan. Hindi kaya ang demonyong halimaw na ito ay hindi mahilig kumain ng tao. Nag-react din si Lily, kung ginawa ito ng demonyong halimaw ay hindi naiwan ang bangkay. Ayon sa katwiran, kahit hindi lahat ng mga bangkay, kahit iilan lang sa mga bangkay ang nakain. Bigla siyang may naisip at agad na tinanong ang matanda, tama, paano ang mga nanoring nila? Mga armas at gamit, nandyan pa ba? Umiling ang matanda, hinanap namin sila at hindi namin sila makita. Kung gayon ang naglabas sa kanila, ay posibleng hindi isang demonyong hayop. Nagulat si Lily, pero, kung hindi demonyong halimaw, paano sila masasabog ng matutulis na kuko? Kung tao iyon, bakit magkakaroon ng ganoong pag-atake? Pero, kung hindi tao, bakit nawala lahat ang mga nanoring nila? Napangiti ng mapait ang matandang iyon. At sinabing, ito ay naintindihan ko na, sa tingin ko ay dapat na ang ilang matatanda ay unang bumangga sa isang nakakatakot na demonyong halimaw, pinatay sila ng demonyong halimaw. Nang maglaon ay ang 3 tao mula sa White Family, na dumaan ay nakita sila at kinuha ang kanilang mga nanoring at kung ano-ano pa. Ito ay dapat na ang kaso, tanging sa kasong ito, mayroon itong anumang kahulugan. Kung ganoon, hindi lang nila pinatay silang 3, kundi binigyan din sila ng maraming kayamanan. Galit na galit si Master Kang kaya nakakuyom ang kanyang mga kamao at pangit ang mukha. Kabanata 1497. Ang pinakakritikal na bagay ay kung nakita ng 3 tao ng pamilyang puti ang kanilang mga bangkay, natatakot ako na nahulaan din nila na nagpadala kami ng mga tao upang maghanda upang tambangan sila, kung ganoon, tiyak na magiging defensive sila sa hinaharap. Matapos mag-isip, muling nagsalita ang matanda. Bueno, nagsikap kayo, bumaba na kayo at magpahinga. Ikinawin ni Master Kang ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na ang iba ay maaaring bumaba. Hoy, itong pagkawala, ito ay talagang napakalaki, sa kasong ito, hindi natin maiangat ang ating mga ulo sa harap ng iba pang 3 sinaunang angkan sa hinaharap. Nang umalis ang mga tao, bumantong hininga si Master Kang, tumingin sa gilid ni Lily, at may ilang pagsisisi sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay medyo maganda, ngunit sa kasamaang palad, dahil sa babaeng ito, ang kanilang angkan ay nagdusa ng napakalaking pagkawala. Sa wakas, umupo si Master Kang sa isang tabi at sinabi, sa kabutihang palad, marami pa ring tao sa ating sekta sa yumaong True God Realm. Umaasa ako na kamakailan lamang ay nagsisikap silang magtanim upang kahit 1 o 2 sa kanila ay makalusot. Mabilis na lumipas ang oras, pinagmamasdan ang paglipas ng mga araw. Nang wala pang 8 araw upang pumunta sa pulong ng pamilya Cabello, isang lalaki ang sumugod at tumayo sa langit, na tumatawa, haha, ang galing, nakalusot ako sa wakas. Ang boses na ito, pamilyar sa maraming tao, at biglang nagpasigla sa lahat, at lahat ay agad ding lumabas.
Nang marinig ito ni Jackie, ang kanyang puso ay nasa sabik din, diretso siyang lumipad mula sa courtyard at tumawa. Third Elder, hindi masama, haha, sa wakas sa tuktok ng True God Realm, sa pagkakataong ito, ang aming White Family, ay itinuturing na may isa pang nangungunang powerhouse. Ang mukha ni Lancelot na puno ng excitement ay agad nang umiti kay Jack, salamat rin sa 2 table task na binigay mo sa akin Master Jack. Sa totoo lang wala akong gaanong kumpiyansa, pero hindi ko inasahan na talagang magtatagumpay ako, kahit na medyo mabagal ang bilis ng breakthrough, ngunit at least naging matagumpay. Tumagal ito ng mahabang panahon, kaunting epekto, ngunit ang tagumpay ay maganda. Haha, congratulations! Lumipad din ang maraming matatanda at tagapagtanggol, bawat isa ay may mukha na puno ng inggit. Great! Great! May 3 malalakas na tao na may pick na True God Realm. Plus that fighting power of young Master Jack, this time, hindi may kukumpara sa atin ang Hunt na pamilya na iyon. Tumawa din ng malakas si Titus at naisip na si Jack lang ang pumatay ng 6 na pick na True God Realm powerhouses. Kahit na ang salita ay hindi kumalat, sa loob ng mga nakatatanda sa pamilyang puti kung ano ang hindi alam. Binigyan din ito ang mga elder ng White Family na ito ng malakas na kumpiyansa, lahat sila ay nararamdaman na ngayon ang agwat sa pagitan ng White Family at ng 4 na sinaunang clan ay hindi masyadong malaki. Kung hindi dahil sa kabuoang bilang ng mga tao, kasama ang mga malalakas na tao sa True God Realm na bahagyang mas mababa, ang lalim ng kanilang base ay hindi kasing lalim, kung gayon ang White Family ay tiyak na may kukumpara sa 4 na sinaunang clan. Haha, mahusay, nasira ko. Laking gulat ng lahat, sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki ang sumugod mula sa loob ng kanyang silid at sumigaw. Kabanata 1498, hindi kaya, nakalusot din ang pangalawang elder. Napabuntong hininga ang lahat ng makilala ang taong nagmamadaling lumabas. Ano sa lupa ang nangyayari sa mismong araw na iyon? 2 elder sa huling yugto ng tunay na katayuan ng Diyos ay biglang pumasok sa tuktok ng sunod-sunod. Ngayon, dahil wala pang paraan para makapasok sa Ultimate God status, ang peak ng True God status ay ang pinakamataas na cultivation level. Kamangha-manghang, hinangaan sila ng ilang tao sa intermediate stage ng totoong Diyos. Ang mga nakarating sa rurok ng True God Realm ay maladyos na figure para sa kanila. Nakalusot ka rin. Nakita ng pangalawang elder si Lancelot at natigilan sandali. Bigla siyang natauhan. Haha, mas mabilis ako ng 1 o 2 minuto. Lumabas ka kaagad pagkatapos kong gawin. Natatawang sabi ni Lancelot. This is great. Haha. This is fantastic. Hindi ko akalain na tayong 2 ang gagawa ng breakthrough. Kung ganito ang kaso, bakit tayo matatakot kahit kanino? Hindi na natin kailangang katakutin ang Hunt family. Haha. Ang pangalawang elder, si Titus, ay tumawa sa tuwa. Sa isang iglap, mayroon na silang 2 pang mandirigma sa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos. Ang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ng pamilyang puti ay nadagdagan na ngayon ng isang malaking tipak. Haha. May good news pa ako na hindi ko pa nasasabi sa'yo. I'll tell you personally later. Ang unang elder, si Kenneth, ay humagalpak ng tawa, nagsasalita ng may misteryosong ekspresyon. Anong balita? My goodness, anong nangyari habang pinipigilan natin ang sarili natin? Ang galing! Lalong natuwa si Lancelot nang marinig niya ito. Hehe, sasabihin ko sa inyong 2 mamaya. Masyadong maraming tao dito. Sinisikreto muna namin ang impormasyong ito sa ngayon. Kung tutusin, baka makaakit kami ng hindi gustong atensyon. Pumalaklak si Kenneth, at ang kanyang mga salita ay nagpa-curious sa pangalawang elder at pangatlong elder. Oh, tama. May magandang balita akong sasabihin sa lahat. Walang inaasahan na sa sandaling ito ay tumingin si Jack sa karamihan, nakangiti habang nag-anunsyo. Young Master, may magandang balita ka rin. Ang galing. Natigilan si Kenneth at ang iba pa. Napatingin silang lahat kay Jack. Tama. Sinubukan kong gumawa ng 2nd grade intermediate na mga table task nitong ilang araw, at sa wakas ay nagtagumpay ako 2 araw bago. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Jack bago dahan-daang nagsalita. Diyos ko, talaga, ang galing. Young Master Jack, kung ganoon nga, 2nd grade intermediate alchemist ka na ngayon. Excited si Titus. Lumapit siya ng 2 hakbang at kinausap si Jack. Young Master Jack, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin nito? Kumunat ang noo ni Jack. Naisip niya na ang lahat ay nagdiriwang ng kaunti. Alam niyang matutuwa ang lahat kapag ibinalita niya ito. Ngunit sa paghusga sa kanilang mga titig, tila sila ay higit na nasasabik kaysa sa kanyang hinulaan. Kabanata 1499. Haha, hindi mo pa rin alam kung ano ang ibig sabihin nito, binata. Ibig sabihin, ikaw na ang top alchemist ngayon.
Natatawang sabi ni Titus. Tinignan ng unang elder si Jack na may masayang ngiti. Tila hindi naintindihan ang sitwasyon at nagpaliwanag. Noon, ang tanging mga taong may kakayahang mag-alchemy ay ang second young master hunt at ang unang elder ng mga kabelo. Matagal na namin silang hinahangaan, at nang mabalitaan namin na nag-practice ka rin ng alchemy, tuwang-tuwa na kami. Pagkatapos mamatay ang second young master hunt, ikaw na lang at ang unang elder ng pamilyang kabelo ang natitira. Dito, huminto sandali ang unang elder bago nagpatuloy. Ang unang elder ng pamilya kabelo ay isang second-grade elementary alchemist. Kahanga-hanga iyon, ngunit isa ka na ngayong second-grade intermediate alchemist. Sabihin mo sa akin, hindi ba ikaw ang pinakadakilang alchemist ngayon? Hindi naman. Akala ko ang unang elder ng pamilya kabelo ay nasa napakataas na antas. Matapos marinig ito ni Jackie, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Kung susundin niya ang mga salita ng unang elder, parang siya talaga ang pinakamalakas na alchemist doon. Gaano kakataas ang kaya mo? Lahat ng mga nakaraang alchemist ay hindi kailanman nagkaroon ng mga master na magtuturo sa kanila. Lahat sila ay nagsasanay at nagsaliksik ng mga diskarte sa kanilang sarili, at pagkatapos nilang makabisado ang isang alchemy method, sinubukan nila ito ng paulit-ulit. Bukod dito, tanging ang mga may chi at ipinanganak na may elemento ng apoy ang maaaring maging alchemist. Kahit sinong individual ay walang pagkakataon na gawin iyon. Oo, tama. At sa palagay ko ang iyong espiritu at focus ay dapat na higit pa sa mga katulad na antas ng paglilinang sa kakalang makakapagsigawan ng alchemy. Nagdagdag din si Titus ng isang pangungusap na nakangiti ng walang awa. Oo, tama. Sino ang mga nagawang magsanay hanggang sa sila ay nasa intermediate stage ng true god status? Halika, tanong ni Jack pagkatapos mag-isip. Matagal na akong nasa intermediate stage ng true god status. Matapos magmuni-muni ni Yolanda, humakbang siya. Hindi niya nakayanan na isagawa ang assassination task na itinalaga sa kanya ni Lily noon, kaya naglunsad siya ng sorpresang pag-atake kay Dean para tulungan si Jack. Ngayon naisip niya na tama ang kanyang pinili. Sa pag-unlad ngayon ng pamilyang puti, ang pamilyang Hunt at ang iba pa ay naiwan sa alikabok. Bukod dito, malaki ang potensyal ng pamilyang puti. Ngayon ay nagsisimula na silang bigyang pansin ang pag-unlad ng mga pamilya ng sangay. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ng branch ay sumunod at iginagalang si Jack, at ang kanilang mga young masters ay mas nagsasanay ng husto kamakailan. Simula noon, may ilang mga natatanging talento na umusbong. Ang ilang iba pang miyembro ng pamilyang puti sa intermediate stage ng katayuang tunay na Diyos ay tumayo din. 7 tao, magaling. Ikinawi ni Jack ang kanyang kamay, at 7 second-grade intermediate na table task ang lumipad at lumutang sa harap nila. Ngayon kulang na tayo sa mga tao sa advanced stage ng True God status. Napakahalaga ng status na ito, kaya bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng second-grade intermediate pill. Sana lahat kayo ay makakagawa ng breakthrough sa takdang panahon, at sana ay hindi ninyo ako bigan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ni Jack, pinaalalahanan niya sila, tama. Para sa inyo nakakapasok pa lang sa intermediate stage, hindi na kailangang magmadali. Hindi kami nagmamadali sa ngayon. Kapag ang iyong kapangyarihan ay naging matatag at maaari kang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, maaari mong gamitin ang tabletang ito upang tulungan ka. Namula ang mata ni Yolanda. Ininom niya ang tableta sa harap niya. Tuwang-tuwang nakatingin kay Jack. Young Master Jack, Lagorio ang apelyido ko. Sigurado ka bang gusto mong ibigay sa akin ang napakamahal na bagay? Tumingin sa kanya si Jack at nakangiting sumagot, hehe. Para sa inyo na nanatili at kusang nanatili sa pamilyang puti, nagtitiwala ako sa inyong lahat. Naniniwala ako na kasama namin kayo. Salamat, Young Master Jack. Maingat na iningatan ni Yolanda ang tableta, inihanda ang sarili na subukan at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng 2 araw. Biglang nakita ni Jack ang isa pang matanda sa crowd. Malinaw niyang naalala na ang pangalan niya ay Xavier Lagorio. Siya ang nagpabalik kay Lily sa pamilya Lagorio matapos itong mawala ng kapangyarihan. Matapos ibalik si Lily, pinili pa rin niyang bumalik sa pamilyang puti. Sapat na ito para makilala ang kanyang katapatan, Xavier. Halika rito. Pagkatapos mag-isip ni Jack ay ikinaway niya ang kamay sa matanda. Ako, natigilan si Xavier saglit bago siya lumipad. Young Master, ano ang problema? Kabanata 1500. Sa totoo lang, nag-aalala si Xavier. Kung tutusin, nang maalis na ang kapangyarihan ni Lily, nag-aalala siya na baka mapatay siya ng kung sino sa kalsada, o ma-accident siya. Kaya naman pinalis niya siya. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay sinubukan niyang makipag-usap kay Lily, umaasang hindi siya magtatanim ng sama ng loob sa pamilyang White.
Sinabi niya sa kanya na siya ay gumawa ng mali at umaasa na ang dalawang pamilya ay iwanan ito. Gayunpaman, hindi umimik si Lily. Nababad siya sa kanyang kalungkutan at hindi niya alam kung may epekto ba ang kanyang mga salita. Lily. Ngunit ngayon, tila hindi lamang hindi isinapuso ni Lily ang kanyang mga salita, labis niyang kinasusuklaman ang pamilyang puti kaya gusto niyang patayin silang lahat. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Alam niyang mabuting tao si Nash, pero natatakot siya na baka hindi matuwa sa kanya ang mga miyembro ng pamilyang White. Tutal, sinamahan niya si Lily pauwi. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumalik, napagtanto niya ang isang bagay, na ang mga miyembro ng pamilyang White ay tila hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanya dahil dito. Ibinigay nila ang martial resources na kailangan niya, at isa na siyang Petronum. Pumasok din siya sa panimulang yugto ng katayuan ng tunay na Diyos noong isang buwan. Tumingin sa kanya si Jack at sinabing, tama. Petronum Savior. Anong cultivation level mo ngayon? Oh, nasa panimulang yugto na ako ng pagiging tunay na Diyos ngayon. Dahil sa kabutihang loob at pagpapala ng pamilyang puti kaya ako nagtagumpay noong isang buwan. Tumanggaw si Savior at same time na nagsalita. Pinitik ni Jack ang palad at kumuha ng second grade elementary pill, itinutok ito sa matanda. Bibigyan kita ng second grade elementary pill. Umaasa ako na makakatulong ito sa iyo na gumawa ng higit pang mga tagumpay. Nabalitaan ko na gumawa ka ng malaking kontribusyon sa pamilyang White noon. Ito ang iyong gantimpala. Nang marinig ito ni Xavier ay namula ang kanyang ilong at namumula ang kanyang mga mata. Natakot siya na dahil isa siyang lagoryo, at pinabalik niya si Lily, iba ang pakikitungo sa kanya ni Jack at ng iba pa. Hindi niya akalain na bibigyan talaga siya ni Jack ng tableta. Nararapat lang na gawin ko iyon. Sa pamilyang puti, mabait ang pakikitungo sa akin ng iyong ama. Iniligtas pa niya ang buhay ko noon. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Hindi ininom ni Xavier ang pill na itinutok ni Jack sa kanya. Sa halip, sinubukan niyang tanggihan ang regalo ng magalang. Kunin mo na lang. Kung makapasok ka sa pinakamataas na katayuan ng tunay na Diyos, iyon ang pinakamahusay na posibleng kabayaran para sa pamilyang White. Ngumiti si Jack at isinubo ang tableta sa hawak ng matanda. Gusto kong makapasok sa rurok ng katayuan ng tunay na Diyos, ngunit natatakot ako na hindi ako magkakaroon ng pagkakataon sa buhay na ito. Tumatanda ako, at hindi ko alam kung gaano katagal pa ang natitira upang mabuhay. Wala akong mahusay na talento. Kung bibigyan mo ako ng pildores na ito, natatakot ako na masasayang ko ito kapag hindi ako nagtagumpay. Napabuntong hininga si Xavier. Siya ngayon ay higit sa 70 taong gulang. Nasiyahan na siya na nagawa niyang makapasok sa panimulang yugto ng katayuang tunay na Diyos. Hindi niya akalain na sasayangin talaga ni Jack ang isang napakamahal na tableta sa isang matandang geezer na katulad niya. Huwag kang mag-alala, hindi ito magiging problema hanggat handa kang magsumikap. Kung talagang mabaygo kang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa tableta na ito, bibigyan kita ng isa pa, at isa pa. Hanggang sa makapasok ka sa intermediate na yugto ng katayuang tunay na Diyos. Pagkatapos, ang rurok ng katayuan ng tunay na Diyos. Naniniwala ako sa iyo. Tinapik ni Jack ang balikat niya at ngumiti. Naniniwala ako na makakahanap tayo ng paraan para makapasok sa Ultimate God status. Pagkatapos, ang matatandang tulad mo ay magkakaroon ng isang bagay na aasahan. Kung makapasok ka sa Ultimate God status, ano ang kinakatakutan mo kung may 200 taon ka pang mabubuhay? Hehe. Wala akong lakas ng loob na umasa ng sobra. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.